Grabe mga katres, napaka-solid ng view dito. Para siyang gulod. May 360 view siya, solid eh, no? Ayote, sorry ha. Okay lang, sanay na kami. Maya tulog na eh. Kala ko ba okay lang? Hindi talaga mawawala sa pagka-camping to, no? Bagyo na naman tayo. Okay. Okay. Hindi naman ganyan yung ginawa mo kanina. Sakit. Naisip ng buong team na isama ang aming mga partners sa gagawing camping content ngayong linggo. Total, malapit lang naman ang nahanap naming camping site at nang ma-experience nila kung ano-ano nga ba ang ginagawa namin tuwing nagmo-moto camping kami. Naisip din nila Charles at Geraldo na magkotse para madala namin ang lahat ng aming mga gagamitin sa campsite at hindi kami mahirapan bumiyahe. Pupuntahan namin ang Victory Peak Campsite o mas kilala sa pangalan ng Kilometer 106 sa Infanta, Quezon. Isa din itong Victory Peak na gustong-gusto ko mapuntahan dahil sa mga good reviews na aking napapanood sa Facebook at sa scenic view na meron ito. Perfect spot din ito para sa aming unang mini podcast na gagawin at sigurado ikatutuwa ng aming mga partner pag nakita nila ang 360 view ng campsite. So yun mga katres, good morning. Nandito na tayo sa may Jariel's Peak. Grabe yung pag mga katres. Napaka-solid. Saan tayo kakain? Dito o dito? Dun si Kasi PJ. mukha dito marami. Eh dito kasi wala nang tao eh. Solo na natin. Oh, dito. So dito na kami kakain mga katres. Dito sa Las Marquez. Tara at mga katres, kain muna tayo. Gano'n. Grabe yung pag oh. Solid. Ayun sila Cha. Nakakotse kasi sila. Let's go, let's go. Kasi nagluto na kita. Bakit po? Ang sarap eh. Hindi ka makakausap. Bawang pala masarap. Amoy pa lang, amoy pa lang. Gusto pala libre. Ganun pa rin yung presyo mo na sa kumakas. Ketchup. Eh, 2 by 5. Kailangan mo, lagyan ko sa Mga vlogger nating tropa. Yan, nagkakanya-kanyang video na ng ano. Pag, grabe oh. Lamig eh no? Sana mamaya ganito rin. Ay bukas no? Sana ganito bukas. Sayang si Cam Motivation, di sumama. Nakita namin yung dragon. Wala akong na-trip sa Pagkatapos namin kumain ay tumuloy na kami sa aming biyahe papunta ng campsite. Madali lang naman hanapin ang Victory Peak Campsite dahil nakapin na mismo ito sa Google Map. Simula dito sa may Jariel's Peak, no? Sa pinagkainan natin is 15 minutes na lang yung biyahe papunta dun sa campsite. Let's go! Marami kami nadaan ng campsite dito sa lugar ng Infanta. Nandiyan ang Balay Gubat, Camp Lema, at Sierra Cabin na tiyak na di ka mauubusan ng magagandang spot na pwede mong pag-camping.
atras oh. Victory Peak. There. Woo! Touchdown. Pakita ko nga pala sa inyo mga katres yung area, no? Bali ang content beach dito is 320 something ganun. Sabi nila Sir Charles tsaka Geraldo Lacuachero. Ito siya. Ito yung dulo. Ayan yung dulo. Tapos ito yung area namin dito sa baba. Then meron pa dito sa taas. Yan. Yan. Tara. Yan. Ito naman yung spot sa taas. Beaching area. Yan. 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 Tapos yun, doon puntahan natin yung CR. So ito yung CR nila mga kapatid. Sakto lang, wala pa silang gripo. Yan, bali igib sila. So pag magsi-CR kayo, make sure nyo na may tubig, no? O kaya tanungin nyo na lang si ate para makakuha lang kayo ng tubig. Ito pa yung mga spot. Yan. 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 So doon lang tayo magkakaproblema mga katres. Dahil yun, wala silang gripo. Bali igib ginagawa nila dito. Pinupuno yung balde para magkaroon ng tubig doon sa may CR. So yun, alam niyo na kung ano kailangan nyo dalhin pag pupunta kayo dito. Tapos ano, pinatibay na natin tong tent natin. Yan. Kasi baka mamaya lumakas yung ulan tsaka yung hangin, no? Para safe. Yun ang problema. Para safe, no? Para tuloy-tuloy ang tulog natin pagkatapos natin mag-siesta. Tapos sa inyo yung makapres yung view namin na parang nasa Marilaki tayo. Nanonood lang tayo ng mga nangangarera. Ayan, daan yan. Papunta lang yung Infanta. Papunta lang sa Pilak. Yan, dire-diretso. Tapos dito. Batsi na ako dito. May lumabas si Bunso. Puro na puro. Nangyari sa akin yan. Hindi, nagmamasad siya. Ulang, Hindi dito, nagmamasad dito. Ah! Ayun, sorry ah. Okay lang, sanay na kami. Maya tulog na eh. Kala ko ba okay lang? Yung sa ulo na sa ate, tutulog ka ba? Magkwentuhan na kayo doon. Ano ka video dyan? Habang naghahanda ang iba para sa aming pananghalian, kami naman ni Sonin TV ay bumaba ng campsite para maghanap ng tindahan dahil may mga kulang pa kami sa aming mga pinamili at walang malapit na tindahan sa aming campsite. Magiging kamote muna kami mga katres. Magpasensyahan nyo na kami. Ngunit sa kasamaang palad ay wala na kaming nahanap na tindahan ng yelo at malayo na ang tinuturo ng mga nakausap namin lokal. Kaya naisip na lang namin na bumalik ni Sonen, magpasama kay Geraldo at Charles para bumaba ng Gerald's Peak at maghanap ng tindahan doon.
Dito na kami sa mini grocery dito sa may sa may Jariels. Bumaba na kami ng Jariels. Tapos nagkotse na rin kami. Oh, kasi ang hirap maghanap ng yelo. Wala kasi yung iba hindi nagbibigay dahil para nga dun sa guest nila. So nandito na tayo sa mini grocery na to. Na-try natin bumili. Then bilhin na rin tayo ng water. Hello po. Ate, may yelo po ka? Wala. Bilang Ilan ako po na ba kailangan nyo? Ibabawas ko lang po kayo dito. may discount yan. Nakamasid si ate. Pamilya. Kamag-anak yan eh. Tapos, ganito na lang tayo. Ano yan? Oo. Wala ba yung may ano na? Eto. Mga mali. Sige, okay yun. Tapos, ano lang na ito? Buti na lang. 7 po yun. Buti na lang, may kamag-anak tayo dito. Libre na yun sa isang ulan. Ay, Kung off pa po, yun oh. So yun, mga kapres, nakabili na kami. Kompleto na. Maghanap kayo ng mini grocery. Yun sa Esperanza. Yan, Esperanza. Kasi ito yung mini grocery nila. Tara, balik na tayo ng campsite mga kapres. Let's go! Ulit. Bilis mo, wala pa namang... Ganito kami sa probinsya, oh. Yan, okay. Finish. Okay, next gulay. tawag dito yung pork chop pa. Ay, liempo. Kaya na! Akala namin ay titigil din ang pabugso-bugsong ulan at ang malakas na hangin kasama nito. Pero hindi pala. Andun na raw ng ano. So yun mga katrash no, hindi talaga mawawala sa pagka-camping to no. Kaya bagyo na naman tayo. Grabe, sana uminto ka na. Halos magputik na at maipon sa gitna ang mga tubig ulan malapit sa aming lugar. Yung mga tent na din nabasa ang loob dahil sa walang tigil ang pagbuhos ng ulan. Kaya naman naisipan namin lumipat ng campsite bago dumilim at tuluyan kaming maperwisyo nito. So yun mga actress, no? Pababa kami ulit ngayon. Time check tayo, it's 3:30. Nakatulog din ako kanina. Grabe, ang lakas kasi ng ulan, walang humpay eh. Tapos sinabayan pa ng hangin. So ang plano namin is maghahanap kami ng panibagong campsite na mapapagstayan namin dahil baka mamayang gabi mas malakas pa. Kabisado na namin itong lugar na to na pagdating ng gabi talaga nandiyan yung malakas na hangin na. Kaya baka mamaya mas mahirapan kami. Kaya ngayon punta kami sa mga campsite no. Mag-check kami kung may available. Grabe kasi mga katres, wala na kaming ginawa. Halos naubos yung oras namin kakahintay ng pagtila ng ulan. Well, ganun talaga ang buhay camper. Kaya ano lang natin, solusyonan lang natin no? Kaysa yung masira yung araw mo. Kasi ganito talaga yung nature na dito sa Infanta no. Maulan, malakas ang hangin. Kaya punta na tayo sa mga campsite para mag-preserve. Grabe, sayang pa naman. Ang ganda pa naman dito mga katres. Sayang na sayang. Siguro nataon lang na ganito yung panahon. Kasi nung pumunta kami dito, di ba? Last week nung nag-check kami, nag-ocular dito sa lugar na to, hindi naman umulan, hindi naman ganito kabasa yung kalsada. Kaya akala namin magiging okay yung pag-camping namin dito. Kaya wala talaga magagawa. Kailangan nating maghanap dahil may kasama pa kaming bata and may dalawang tent na hindi naman totally waterproof. Kasi yung kay Chacha at kay Sonin, yung kay Sonin halos mabasa na ng tuluyan pati yung sahig niya. Grabe oh.
Napakang ganda na ng lugar. Hindi nga lang nakisama sa atin. Well, ganun talaga. So, let's see kung makakita tayo ng campsite. Ito talaga yun. Sa dami na napagtanungan naming campsite, halos lahat ay puno na ng guest. Akala namin ay tuluyan na kaming uuwi ng Manila dahil di na namin isusugal pa ang mag-camping ngayon. Pwede mag-tent. Buti na lang ay nakita namin si Kuya Ladi na caretaker ng isang malaki at malawak na abandonadong rest house dito sa lugar. Pamilya lang naman. Oo, 4 na ano lang kami. Bali 7. 7 tao lang. Tapos alis din ng umaga. Oo, alis din kami ng mga alas 10 siguro ng umaga. Alas 9. Oo, bukas. Hindi, kahit dito lang po kami sa labas. Sa labas lang. Oo, sa labas lang. Hindi kami sa loob. Hindi kami magte-tent sa... Ay, hindi kami papasok sa loob. Dito lang kami sa labas. Ito yung parang kubo. Itong parang kubo dyan. Oo. Pwede, kuya. Sige, tas usap na lang tayo kung ano. Sige, ikot lang kami. Balik kami. Kuha kaming gamit. Sige. Salamat po. Photo campsite. Hey! Gio Ongstar! Campsite. Parang parang bahay yung nakita namin. Hindi, bahay talaga pala. Pero at least medyo safe yung spot. Tsaka Sarado. malapit tayo sa falls. Oh, ano? Ayaw ko Pwede. Nice. Lumukas na naman. Ligo ba? Ligo! Nagpatuloy ang aming gabi dito sa abandonadong rest house kung saan kami pinatuloy ni Kuya Ladi na caretaker ng bahay na ito. Sobrang ko sa asawa. Naging masaya at makulit ang aming hapunan dahil sa muli ay nakompleto ang Team Road Wanderers at kasama pa namin ang aming mga partner sa gabing ito. Di man kami pinalad sa Victory Peak na ma-experience ang scenic view nito, pero sabi nga ni Direk Gino, wala sa ganda ng lugar yung quality ng camping experience. Kundi ang mga kwento at karanasan natin sa camping adventure na nagbibigay buhay at kahulugan sa bawat lugar na ating napupuntahan. Bonus na lang yung magandang lugar. Galing natin apelido ng Alfonso. May damit pa kasi na yun. Dito, bukas na naman ito. Grabe, ganda na pinagstay namin. Minsan kahit gaano pa natin paghandaan ang ating mga plano, ay may mga pagkakataon talaga na hindi inaasahang pangyayari o magpapabago sa takbo ng mga plano. Siguro, mas maganda ang plano sa atin ng nasa taas kaysa sa orihinal nating plano. Ang mahalaga ay maging handa tayong mag-adjust at mag-adapt sa mga pagbabagong ito. So paano mga katres? Hanggang dito na lang ang ating video. Ingat sa ating lahat. Ride safe and peace out!